Okay, so magandang gabi po sa aking mga mahal na kapatid sa Panginoon. Ito isang unique na pagkakataon sa sitwasyon na nagaganap sa ating bansa at hindi na po iyan ay lingid sa kaalaman ng lahat. Ginawa po natin ng live streaming broadcast para sa ganon ay makonect po ang bawat kapatid sa kanilang kinalalagyan habang sila ay nagmo-monitor, and then hawak nila ang Biblia, and then of course ay magkaroon kami po ng sabay-sabay at sama-sama panalangin na isasagawa ngayong gabi. Pero bago po tayo ay dumako sa mahalagang bahagi na yan, ay unahin natin ang isang mas lalong mahalaga na ito ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Nandito natin hanguin ang basihan, ang ating desire na palaging masaya sa Panginoon, palaging magtiwala sa Panginoon. At ito ay pagbulay-bulay sa isang kaganapan na naisulat sa Biblia, kasi very clear naman yung Biblia sa Romans chapter 15 na isulat ang mga ito for our learning. Kailangan po ang tunay na Kristiyano na may Holy Spirit, yan ang teacher mo, ay patuloy siyang natututo sa mga bagay na naisulat na, and at the same time sa mga nararanasan sa kasalukuyan at mararanasan pa sa hinaharap, pagloloobin ng Diyos na madagdagan pa ang ating buhay. Pero bago po yan ay saglit tayong manalangin na ihabilin natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang ating gagawin ngayon to make sure na ito ay makapagluwalhati sa Kanya at yung Kanyang kalooban ang siyang umiral at managumpay sa pagkakataong ito na tayo ay nag-ugnayan sa isa't isa, at ito ay direct kong paglilingkod sa inyo mula sa pamagitan ng live stream na ito na broadcast. At ugaliin natin ito paminsan-minsan as much possible ay mayroong maaaring makagawa tayo ay several days in midweek nang sa ganon ay nafi-feed yung ating spiritual life, lalo na sa mga ganitong hamon ng sitwasyon, sapagkat kailangan ay rooted and grounded tayo sa pagkakilala sa sinasabi nating Panginoon at Savior na yan ang ating Panginoon Jesucristo. So sa pagkakataong ito ay hilingin natin ang gabay ng Panginoon siya na magtagumpay. Just prepare our hearts and mind, no? So, Panginoon namin Diyos, i-bless mo po ang pag-aaral ito. Prepare the hearts of thy people with all humility and thankfulness, and of course, relying totally sa direction at teaching ng iyong banal na Espiritu para po magampanan namin eksaktong nais mong mangyari sa iyong mga anak na ngayon ay sumusubaybay, nanonood sa pagkakataong ito pang kahit paano, Lord, ay makaranas kami ng isa namang paraan mo upang yung mga anak ay patuloy na i-sustain sila ng spiritual na strength na tulad nito, at hindi nasasayang ang mga oportunidad na yung pinagkakatiwala. At ito ay bilang aming pagkilala at paniniwala at pagtitiwala na ikaw po ay buhay, kasama ka namin saan man lugar, saan man dako, saan man paraan ay nais mong makaugnayan ng iyong mga anak, nais mong habilinan, nais mong turuan, nais mong palalahanin upang sa ganon sa aming paglalayag pansamantala sa mundong ito ay handang-handa namin gawin ang iyong kalooban, pagkat ikaw ang nangako na hindi mo kami iwanan pababayan. So bless mo po ang partikular na gawain ito para sa iyong pangalan, sa iyong kapurihan at karangalan, in Christ's name. Amen. So tuton po tayo ng pansin dito sa isang kabanata sa Biblia na matatagpuan sa Exodus chapter 15. Ang Exodus chapter 15, ito yung unang redemption song na naitala sa Biblia. Ang mga sinundang talata, particularly yung chapter 7 to 11, ay nakarecord doon ang mga signs na pinakita ng Diyos upang ipakilala at paunawa kay Pharaoh na during that time siya makapangyarihang hari ng isang bansa na maalipin sa mga nakilalang lahi na pinili ng Diyos, yan ang lahing Israel. Inalipin niya, akala niya siya na yung pinakamakapangyarihan sa lahat, mangyayaring kalooban. Ngunit one time, sa kasaysayan ng kanyang paghari, ay nakilala niya ang tunay na Diyos
na may lalang ng langit at nagtitiwala sa buhay ng tao, at siya ay hindi pwedeng ibaliwalain. Kaya doon sa pangyayaring yan ay sa katigasan ng puso ni Pharaoh, kasi yung pag nakikita ho natin mga talata sa Biblia, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, kasi sa kanyang foreknowledge ay nakikita niya ang magiging attitude ni Pharaoh sa mga bagay na isasagawa ng Diyos to show yung kanyang kapangyarihan, para dito ay hinihiling lang ng Diyos na i-release niya ang lahing Israel at children of Israel para makasamba sila sa tunay na Diyos sa wilderness, habang sila ay palakbay going to the promised land. Ngunit napakatigas ni Pharaoh at talagang nagre-resist siya. So dahil nakita na ng Diyos ilang mga signs and wonders na pakikita niya sa Egypt, ay nakikita niya in advance yung magiging heart ni Pharaoh at kanyang magiging desisyon, sapagkat na-enjoy niya yung pag-aalipin sa bansang Israel. Marami nga naman siyang mga alila, no? Marami nga siyang mga utos-utusan na tumutulong sa pagbibuild ng Egypt, mga bagay-bagay doon. Although napakadali at bilis ng multiplication ng lahi, pero di pa rin nakukuha ni Pharaoh. So sa chapter 7 to 11 ay makikita natin doon ang mga signs na yan, hanggang dumating dito sa chapter 15 ng paghahayag ng pasasalamat in the form of singing. Ang pagtutubos ng Panginoon, ng pagliligtas sa kanila from the bondage of sin, from the bondage dun sa kingship ni Pharaoh. So and then mapapansin natin, dito natin hugutin ng tatlong bagay na meron tayong mapapansin na nabigyan din dito, para naman ito bilang mga mananampalataya sa Panginoon, no? We need to do three things constantly. When I say constantly, kailangan palagian. Hindi lamang yung pag merong mga sakuna o problemang mabigat ay doon lang natin nagagawa. Doon lang tayo lumalapit. Yan po yung nature ng tao na hindi na dapat makita sa nature, bagong nature ng isang mananampalataya sa Panginoon. And then makikita natin dito, mababasa natin doon sa verse 1, yung unang punto na nais kong bigyan diin, at ito naman yung aking napansin as I read repeatedly itong Exodus 15. So I do believe na ito ay binasa ninyo maybe one time, two times, three times. So I just bring you yung pinakabuod nito na tatlong bagay na dapat nating pansinin at isagawa, no? Habang tayo ay kanyang binubuhay bilang ating matibay na pagpapatotoo, steadfast. Ito talaga ay matatag na hindi ito natitinag at hindi nagbabago, upang makita ng mga tao ng mundo, no? Kasi si Pharaoh, yung Egypt, ito ay type ng sanglibutan. And then of course, pag pinag-usapan natin si Pharaoh, type ng devil yan, kaya yung God of this world, 2 Corinthians chapter 4, ay walang iba kundi si Satan, no? So sa verse 1, mababasa natin dito mga kapatid, no? Ang sabi ng verse 1 ng Exodus 15 verse 1, I will appreciate kung sinusulat ninyo mga talata. Bali, ang ating topic ngayon ay because of the victory. Because of the victory. At ito yung basihan kung bakit ang tatlong bagay nito ay dapat makita sa buhay ng mga bawat tunay at nagpapahayag na nananampalataya, tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. When I say tumanggap, kasi pinapaniwalaan mo. Yung person is to ay God manifest in the flesh. And then, sa kanyang pagmamanifest in the flesh, pagkakatawang tao, naintindihan mo ang reason why nagkatawang tao siya. So there's a lot of passages in the Bible na makikita natin sa Biblia. Sa Romans chapter 8, makikita natin doon, to condemn your sin, my sin, and our sins in the flesh. Yung suffering niya sa flesh, according to 1 Peter chapter 3 verse 18, ay para tayo mailapit sa Diyos.
Kasi malayo tayo sa Diyos because of sin. Isaiah 59:1 and 2. Very clear yun. Kaya merong isang mediator between God and man, and that is the Lord Jesus Christ in 1 Timothy chapter 2. Sa verse 1, mababasa natin ganito. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider hath he thrown into the sea. Kanino horses ito? Sinong mga ito na tinutukoy na kanyang pinataob? Ito ay kanyang tinapon sa dagat. Kasi ito yung pangyayaring kasi yung Red Sea, no, ay habang sila nagko-cross doon, humabol ang mga army ni Pharaoh. Ito yung binabanggit niya. So napansin ko rito, yung sinabi niya, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. So ang unang punto natin dito, kung ikaw man tunay na Kristiyano, mananampalataya, kailangan be willing to sing unto the Lord. Be willing to sing unto the Lord. Pag sinabi natin sing, ito yung masaya mong paghahayag mula sa iyong puso na mga bagay na alam mo sa Diyos, tinuro sa iyo ng Diyos, iminulat sa iyo ng Diyos, ginawa ng Diyos para sa iyo. Kailangan ng Kristiyano ay pagkanta, kailangan buhay na buhay, masaya. Hanggat maaari ay may desire kang kumanta, pwede ka mag-special. Kaya yung pag-aalay ninyo ng mga special songs, mga kapatid, alam nyo isang talagang principle yan o katotohanan na binigyan sa Biblia, if you believe and you accept, no? Yung tagumpay ng Panginoon Jesucristo sa cross ng Calvary, para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Nang sa ganon ay maranasan mo, maramdaman, malasahan natin sa araw-araw ang saya. Kasi pag sing, ito'y kasiyahan, paghahayag ng kasiyahan. Nagdi-delight ka in the Lord. Nagsasaya ka, nagpapasalamat ka, ano man ang sitwasyon, masaya ka sa Panginoon. Ano man ang problema, masaya ka sa Panginoon. Hindi ka nagmumukmuk, hindi ka nadi-discourage. Bakit? Kilala mo ang Panginoon mo, binigyan ka na ng victory sa tinatawag po nating Calvary. At ang victory na yan ay secure na, nakasild na yan. Kaya secure na ang ating eternity. Ang ating kinakaharap, ito yung present, temporal na battle. At yan siyempre naman ang ating makikita. Pero may tagumpay ng Panginoon, ang wika nga dun sa second part nun, for he hath triumphed gloriously. Ano man ang kapangyarihan, ano man ang bagay na ngayon ay nananakot sa tao, sumusupil sa tao, lalo na kung mga Kristiyano. Kung Kristiyano kang totoo, kilala mo ang Panginoon, ito yung nagtagumpay sa Calvary for your sin, mabigyan tayo ng eternal security for our salvation, and the eternal assurance na once na tayo aalis, mag-depart from this body, we will just be present with the Lord. Kaya makikita natin dito, ang wika nga ng Psalm 98 verse 1. Psalm 98 verse 1, kung kayo po ay nagte-take note kapatid, Psalm 91 verse 1. O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy arm hath gotten him the victory. Have you noticed that? Ulitin ko. O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy arm hath gotten him the victory. Kaya ito ay dapat makita sa buhay natin because of the victory. Ano pang sinasabi ng Psalm 147 verse 1? Psalm 147 verse 1, praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God. Ang sabi niya, it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant, and praise is comely. Yung word na comely, makikita nyo dyan sa verse na yan, sa Tagalog ay maganda at kaakit-akit. Alam nyo, ang pag-awit sa Diyos, pagpupuri, pasasalamat, ito ay uri ng tinatawag nating kagandahan at kaakit-akit sa harap ng Diyos. I don't care kung ito'y hindi na-appreciate ng tao. Basta intindihin natin yung damdamin ng ating Panginoon
yung pangalan ng Panginoon, yung karangalan ng Panginoon, yung kanyang kapurihan. Then another verse, ito sa Ephesians 5:19. Ephesians 5:19, sa ilalim ng point number 1 natin na be willing to sing unto the Lord. Ang question sa iyo kapatid, kung naniniwala ka na ang tagumpay ay natamunan ng ating Panginoong Jesucristo because now He committed and made a promise that He will never leave us nor forsake us. So, secured, naka-assured sa atin ang tinatawag nating victory. Because of victory, we have to be willing to sing unto the Lord. Ephesians 5:19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya pag aawit ka, make sure hindi para ma-impress yung tao, hindi para itaas o ay pakilala mo na maganda ang boses mo, kundi ang hinahanap ng Diyos pagkanta na galing sa puso. Kasi yun lang ang kinikilala ng Diyos. Ang pagkanta upang tayo magtas ng ating sarili at pagyabang ma-impress ang tao, hindi po, walang score yan sa Diyos. So yan ang aking nakikita. Mga kapatid, be willing to sing unto the Lord. Na kailangan dito maging masaya ka palagi. Pangalawa natin makikita ay dito sa verse 2 ng Exodus 15. Sa Exodus 15 verse 2, the Lord is my strength, ang wika niyan, and song, and He is become my salvation. He is my God, and I will prepare Him an habitation, my father's God, and I will exalt Him. Ano nakikita? Punong-puno ito ng claim, punong-puno na ito ng pananampalataya at pananalig, no? Ini-embrace niya ang Panginoon ang aking kalakasan. The Lord is my strength and song. Pasin yung dalawa. And He is become my salvation. He is my God. Makikita ninyo yung tatlong bagay rito sa verse na ito. My strength, yung Panginoon. My salvation, yan ang Panginoon. He is my God. Pag siya yung God mo, ay wala ka nang pahigitan pa dyan. Yun lang ang message nun. And I will prepare Him an habitation. You know, bilang mananampalataya kay Kristo, ang ating mga body, yan ay uri ng habitation or temple ng Diyos, spiritually. Because we have His Holy Spirit in us. So kaya nga yung Holy Spirit, nagbubunga yan, nagdudulot ng bunga ng joy, pag-ibig, faith, long-suffering, no? Temperance, maraming bagay. Galatians chapter 5. Kaya yung point number 2 natin, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be willing to sing unto the Lord in point number 1. Ay, makikita natin dun sa verse 1. And then, be strong in the Lord. Makikita natin dito sa verse 2. Mga kapatid, napakasarap ng mga talata na ito pag ito ay napag-ugnay-ugnay natin. Kaya sabi rito sa Ephesians 6:10, Ephesians 6:10, finally, my brethren, I like that, no? Ang Panginoon is my strength, my salvation, my God. Kaya ngayon naman, ito naman ay isang pahayag na my brethren, tayo magkakapatid. Pag sinabi mo kasing my brethren, talagang inaari ka niya, tinuturing, talagang buo na yan, na ikaw ay kanyang kapatid sa Panginoon. Kaya dapat tayo magiging matibay at matatag ang ugnayan ng mga lahat ng mananampalataya kay Kristo. Because of the phrase in the Lord, be strong in the Lord. If you are not in the Lord, you cannot be strong. Pag ikaw ay nain sa Panginoon, spiritually, through the Holy Spirit, 1 Corinthians 12:13, and in the power of His might, because yung kapangyarihan na kay Kristo, nakain ka kay Kristo, and then, ang gusto ng Panginoon dito, be strong. Diyan ka magpalakas. Diyan ka maging matibay at matatag. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa Isaiah 40 verse 31, mga kapatid. Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Wait
They that wait upon the Lord. Ang unang application ng statement, they that wait upon the Lord, of course, may promise. Maghintay ka lang, i-apply mo yung character trait na tinatawag na Christian trait, no? Yung character trait na maging patient ka. May promise ang Diyos sa iyo. Umabot tayo sa ganitong situation, maging patient ka lang na may apply ng Diyos, magawa niya yung kanyang kalooban. Just be calm. Kailangan be calm. Palagi kang magsaya, palagi kang umaawit, kahit naghahaming ka lang. Kahit spend more time listening gospel songs. Ang dami dyan. No? Ilagay mo sa yung gadget o whatever. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ay hindi ka nang hihina, nang lulupay-pay. Kahit sa iniisip nung ang tagal naman yung lapit ko sa Diyos, di pa sinasagot hanggang ngayon. No? Kaiba yun, no? Ang hindi ganun ang attitude dapat lalo ka magpalakas. Nang sa ganun, pag na-deliver sa'yo, yung isang bagay na gusto ng Panginoon para sa life mo, ay madadat ng kanyang very strong because the Lord is your strength. Okay? The Lord is our salvation. Every moment of our life, siya'y magliligtas sa atin sa mga kapahamakan. Siya. Because He is our God. Pag God, makapangyarihan sa lahat. So, yan ang ating makikita. And then, merong last na mapapansin natin dito, ay mababasa natin sa verse 26. So, ano itong tatlong bagay nito na dapat natin gawin constantly because of the victory? Because of the victory. Ang verse 26 ng Exodus 15, ganito yung ating mababasa. Exodus 15:26. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Ito yung pinasasabi ng Panginoon kay Moses. Alright? Upang ito'y paabot sa lahing Israel na ito na kanyang iniligtas from the bondage of sin sa Egypt. Inalis sa makapangyarihang kamay ni Pharaoh na ito ay type ni Satan. Inalis sa mundong talagang naglalayo sa Diyos, inaalipin. Ayaw ng Panginoon maging alipin tayo ng mga bagay dito sa mundo. Maraming pairali, no? Ang devil para ang mga Kristiyano ay manglupaypay, ma-discourage, manghina. Hey, ang unang pahayag ng awit, ng redemption ay willing tayong umawit sa Panginoon. Pangalawa, kailangan tayo ay magpalakas sa Panginoon kasi siya lang ang ating kalakasan. Siya yung ating salvation, siya yung ating Diyos. And if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God and will do that which is right in His sight and will give ear, makinig to His commandments and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon thee. Anong promise niya? I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healeth thee. For I am the Lord that healeth thee. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid, mga ganong sitwasyon? Be submissive unto the Lord. Be submissive to the Lord. Kung ano yung instruction niya, kung paano government natin, na ito ay ordained authority according to Romans 13, ay nagbibigay ng instruksyon kung anong dapat natin gawin, ay kinakailangan makinig tayo. Do ang wika ng Biblia, hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in His sight, and will give ear to His commandments. Bigay mo yung tenga mo makinig. Keep all His statutes. Para sa ganon, yan ang magiging basihan ng Panginoon para yung victory patuloy na umiral sa ating mga buhay. Mga kapatid, alam natin ang ginagawa po ng Panginoon ay para sa ating kapakanan. And the last verse na ating mapapansin ay James 4 verse 7. James 4:7, submit yourselves therefore to God. Yan ang una. Then resist the devil. Alright, tutulan mo ang diablo, labanan mo, ibig sabihin, tumanggi ka doon sa kanya mga modus operandi, mga gawa, o pag ikaw ay manglupaypay, manghina, ma-discourage, akala mo ang Panginoon ay wala na, hindi na nakikinig,
Ang kailangan lang, maintain mo yung saya, maintain mo yung pagpapalakas, and then yung pagpapasakop sa Panginoon. At siya na yung gagawa noon. At mahintayin mo kung ano yung mga kamangamanghang gawa. But because of the victory, we have to continue doing all these three things. Be willing to sing unto the Lord, be strong unto the Lord, and be submissive unto God. He will flee from you. Itong devil nito, resist the devil, and he will flee from you. Mga kapatid, kung mapapansin natin yung verse 3 dito, na Exodus 15, the Lord is a man of war, the Lord is His name. Mandirigma, warrior ang Panginoon. Kaya yung mga Kristiyano, sila ay soldiers of Christ. Ang Panginoon, according to Hebrews 2:10, siya yung ating kapitan. Siya yung ating kapitan. Kaya mapapansin natin din yan ang bagay na yan doon sa Joshua 15:13-15. Sa Jericho ay biglang nakita ni Joshua ang Panginoon na may hawak na sword at lakas loob na tinanong ni Joshua kung siya ba ay para sa kanila o para sa kaaway. Sabi niya, siya yung captain ng host ng Panginoon. Mga kapatid, noong pa sumusubaybay na ang Panginoon sa mga tao ng Diyos. Lalo na ngayon, effort lahat ng Panginoon personally ang ating tinataglay na kaligtasan, gift of eternal life, na atin natin ang forgiveness of our sin, the penalty of our sin, na supposed to be, ito ay ating babayaran in hell forever and ever. Siya na po ang nagbayad. Because you accepted, you received, you believe the person, and you accepted the payment, nagkaroon na po ng solusyon yun. All you have to do is tambay ka lang, na ibig sabihin, waiting ka sa promise na babalikan tayo, bibigyan tayo ng bagong katawan, and we will be with Him forever. Kaya comfort natin ang ating mga sarili sa promise ng Panginoon na pagbabalik na muli. Yung war, ayan po ang judgment ng Diyos sa kasalanan dito sa lupa. Ang war hindi lamang po yung digma ng baril o kung ano-ano, no? Na armas, kundi po kung minsan mga lahi nag-aaway. Yan po yung ating makikita. Magkaibigan nag-aaway. Bakit? Ano ba talagang sanhi ng pag-aaway? Pita, kayamanan, material things. Na po, last, yan po yung binabanggit ng James 4 verses 1-3. James 4:1-3, yan po yung sanhi ng war. Ang minsan mga so-called na mga brethren nag-aaway dahil lang sa lust na tinatawag. Makikita, maselan ito, maselan po. Ang kalagayan natin, lahat ay gagawin ng devil, talagang guguluhin, di-discourage ang mga mananampalataya. Kaya yung war is God's judgment on sin here on earth, while hell is God's judgment on sin hereafter. Pakatandaan mo yun. Pagkatapos natin dito, ang impyerno ang siyang hatol ng Diyos sa kasalanan. Pero praise the Lord, pasalamatan natin siya. Willing tayong umawit, magpalakas sa Kanya, mag-submit. Kasi tinalo niya ang pinakamahirap, pinakamalaking gera laban, war para sa atin, ay laban sa kasalanan, laban dun sa author ng death, the devil. So, yan ang cause ng by inward lust. So mga kapatid, sa puntong ito, just remember those three things na dapat nating gawin habang tayo nabubuhay, constantly palagi yan. Be willing to sing unto the Lord. Yan po ang representation ng masaya, no, na pamumuhay, pagpapatotoo, paglilingkod, everything na ginagawa para sa Panginoon. Pangalawa, habang tayo po'y naglalakbay, be strong in the Lord. Siya yung source ng ating kalakasan. And then always mag-submit ka sa Kanya and resist the devil. So sana po ay naging blessing sa inyo ito. Sana ito lang ang simula natin. Tuloy-tuloy natin marahil magawa ito sa mga ibang araw pag bumalik na tayo sa normal. Okay? Pag bumalik na tayo sa normal, maybe from time to time, ay napaganda. Tayo rin naman na mag-usap-usap dyan kung alin ang time na gusto ninyo. Okay, araw na gusto ninyong gawin natin ito na very short devotion. So, we praise the Lord
for this particular special moment na pinagkatiwala sa atin. Mabuhay kayo at ako ay blessed because of your cooperation, pagmamahal sa bawat opportunity dinadagdag ng Diyos na magkaugnayan tayo sa isa't isa sa kanyang pangalan para sa kanyang salita, name, honor, and glory. So lahat tayo, kung nandiyan kayo, ay pwede na kayong magbow ng iyong head at tayo ay samahan niyo ako sa panalangin. Mga kapatid, ano man ang iyong ginagawa, this is now the time to bow our heads. Kung maganda yung kinalalagyan mo dyan or whatever yung kalagayan, pwede kang lumuhod sa Panginoon. Magpasalamat tayo dahil ang eternity natin secured na. Ang battle natin ay tagumpay na ng Panginoon. At hindi na tayo pwedeng malupig ng devil. Temporal lang ang pwedeng magawa ng devil sa ating buhay ngayon dito sa lupa. Pero ang commitment ng Panginoon ay He will never leave us nor forsake us. Just always think of those three dapat natin gawin constantly. Be willing to sing unto the Lord. Be strong unto the Lord. Be submissive to the Lord. Kaya mga kapatid, here, ito yung mag-pray tayo. Just bow your heads, eyes closed. Panginoon namin, Diyos sa dakila, maraming salamat po. Buhay pa kami. Naguguluhan ang buong sanglibutan, buong mundo. Pero binibigyan mo ang iyong mga anak ng kapanatagan. Dahil ikaw po ang may assurance of the victory. Because of your victory, wala na ho kaming hahanapin pa. Wala ho kami dapat ikaligalig. Wala ho kami dapat ika-discourage. Because ikaw aming Panginoon, ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo po ang iyong mga anak na sa bagay na ito maaring may takot, natutiriro, nababahala. Lord, please, na maalala nila as they read the portions of the Bible sa bahaging ito na isulat mo for our learning. Nasulat mo kay Pablo yan para paalalahanin ang mga believers today. And because of that victory, nakita namin yung attitude nila. Yung redemption song nila, nag-awit. Palakas, ikaw yung strength nila. Siyempre po kami, the same. Because ikaw yung yesterday, today, and forever. Ikaw yung aming captain. At magiging captain pa rin ng iyong mga mananampalataya sa iyo pagdating ng tribulation. At nung panahon nila Moses, Joshua, ikaw po ay nagpakilalang kapitan. Sa panahon namin ngayon, you are our captain. Lord, tulungan mo po ang mga nasa need na ating mga kapatid. Tulungan mo po kami sa pagharap ng sitwasyon ganito. Sana Lord ay ma-survive namin to, makayanan namin. Sa aming mga pangangailangan ay ma-meet namin po ang mga needs namin. Na makalusot kami sa sadyang bagay na ito na kinatatakutan ng serving. Wait patiently. Nararapat na palakasin namin ang aming sarili sa iyo. Lord, pag pinagpipray po namin, na sana po ang mga pagkakataon na yung idadagdag sa amin, mga okasyon, mga activities, ikaw po ang magpasya. Kung ito po ay aming patuloy na itutuloy sa gawa, sa iyo po kami nananalig. Sa iyong kamay, kung anong direction mo. But at this point of time, we have to trust in you. We have to believe you. Because walang pwedeng tumalo sa iyo. Yan po yung aming joy. Yan ang aming saya sa aming buhay. And we are so deeply grateful for that. Tulungan mo ang aking mga kapatid na may struggle sa buhay. Yung mga naghahanap buhay, I don't know exactly their situation. Siyempre po, ang needs ng iyong mga anak, unang-una spiritually, pinaka-importante. Mangalawa, yung physical and material needs. Wala ho kami dapat ikabahala. Kaya namin tiisin ang mga bagay na dapat tiisin na ito kung kinakailangan, kung ito ang iyong kalooban. At tulungan mo po kami na makapagpatuloy ng pananalig
pagkain spiritual. Nabigyan mo kami ng magandang pagkakataon habang meron pong lockdown na sinasabi, community quarantine, dahil po sa coronavirus na ito'y kumalat sa buong daigdig. Pagkakataon ng iyong mga anak to spend more time in prayer. Pagkakataon po namin to spend more time in reading, meditating upon Thy Word. And then, nagkaroon kami ng ganitong pagkakataon for the first time na iyong mga anak na wala ho kaming dapat sayangin opportunity na pwede naming magawa through the technology. Lord, thank you, thank you. Sana po ay masanayan namin ang mga bagay-bagay na makapagluwalhati sa iyo at maging kapakinabangan naman sa amin spiritually. Of course, ang physical material needs, ikaw po yung magsasagawa niya. Ang aming kutungkulan ay be strong in the Lord, palakasin namin ang aming spiritual life, ang aming bagong pagkatao, at yun po. And then, yun yung sinasabi mo sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness, spiritual. And all these things, yan po yung material, physical, na pangailangan, shall be added unto you. Kaya nagiging masaya po kami panatag. Alam po namin, you know exactly our situation. Alam mo po yung buhay namin eksakto. Kaya kami po ay masaya dahil tinuruan mo kaming manalig sa iyo, maging panatag lang, pagpasalamat, tuloy namin ang 3 bagay na ito, magsaya, magpalakas, mag-submit, siyempre ma-enjoy namin ang bawat moment na yung dinadagdag sa amin. Masa po kami, at mga darating na araw, patuloy ang iyong pag-iingat sa amin, gabay, kumbaga sa pag-awit ay patuloy mo kaming aawitan ng mga pangako mo, mga tagumpay mo, mga biyaya mo, mga kahabagan mo, mga compassion mo, at maraming bagay kung bibigyan lang pansin ng bawat isa sa amin na yung mga anak. Lord, thank you for this opportunity. Guide mo kami, bless, bigyan ng masarap na pagtulog, masayang pakiramdam, mapayapa. And then, paggising namin sa umaga, kung idaragdag mo sa amin yan, patuloy po, magpahayag kami patuloy ng pasasalamat. Magtitiwala sa maghapon na yon kung yan po iloloobin mo sa amin. Thank you. Lahat po ito ay aming pinasasalamatan, mga natutunan namin sa aklat na ito, mga pangyayaring ito, at ganoon din, mga minulat mo sa amin, mga prinsipyo dapat po namin iugaliin. And then at the same time, malayang oportunidad, makipag-usap kami sa iyo through prayer, from aming mga puso, heart to heart. Thank you, Lord. Thank you. Lahat po tiniling namin pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. And all thy people say, Amen, Amen, Amen. God bless you all. Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan. Thank you. Good night.